Ang sagot ni Amalia dun sa tanong ko sa sala, kung saan daw mas nakakatakot kapag 3:00, CR o sala? Para sa kanya, sala. JD pa shoutout naman po dito sa Silang Cavite. Di pa po ganito ang pagna-narrate nyo, nakasubaybay na po kaming magkakapatid. Hanggang sa Likha Merchandise, wow. Nakasuporta po kami ni Ate Leticia Balisong Kapinig, Emma at Beth Kapinig. At sa Kuya Eddie ko po na naka-loudspeaker pa kumakinig kaya pati kapitbahay nayanggaw na. Nakikinig na rin. Sa may sitio Bulo-Bulo RJL Compound, Pililla, Rizal. Maraming salamat sa inyo. Talagang sobrang dami nating supporters. Sana makita ko rin kayo soon kapag nag-announce na ako ng meet and greet natin. Baka sa MOA lang para makapunta lahat. Anyway, salamat kabayan sa patuloy na suporta. At para naman sa iba nating kabayan na gusto magpa-shoutout, comment nyo lang dito. At para sa inyo, saan mas nakakatakot? Sa CR o sa sala kapag 3:00 ang madaling araw? Huwag na natin patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jessie. Taong 1990, probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, nakatira sa kabundukan ng Santa Carmen itong si Jessie. Sakop ng bayan ng Dumalag, ngunit malapit na ito sa hangganan ng bayan ng Capiz. Tanging makapal na kagubatan, hindi pa nagagalaw ang namamagitan na tinatawag nilang kagulangan. Maraming ligaw na hayop sa gubat na yun, kaya naman madalas mangaso sa lugar ang ama ni Jessie. Minsang sumama ang binata, ito ang dahilan ng hindi makakalimutang karanasan. Jesse, ilagay mo na itong mga lubid sa likod ng bag mo. Magaan lang naman to eh. Ako nang bahalang magdala ng tubig at bigas. Halika na, nag-aantay na ang tiyo Salde mo sa paanan ng kabundukan. Wika ni Mang Dante. Sige tay, ako na rin po magdadala ng isang baril para hindi na kayo mahirapan. Tugon ni Jessie. O sige, pero mag-iingat ka dahil baka mabagsak mo yan at pumutok. Tatay naman hindi naman ako lampa eh. Ako na pong bahala dito. Sinasabi ko lang, hindi ka nga lampa. Napaka-ulaga mo namang kumilos. Halika na, baka naiinip na mga kasama natin. Ang kupad mo pa namang gumalaw. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos maihanda ang lahat ng mga dadalhin, agad nang lumakad ang mga ito paakyat sa kabundukan ng Tapas. Mahaba-habang lakaran at akyatan ang kailangang pagdaanan bago makarating sa mismong lugar. Hindi basta-bastang mangaso ang mga naroon dahil may itinakda silang lugar kung saan pwedeng manghuli ng hayop. Ito ay alinsunod sa batas ng mga katutubo sa lugar. May pagkakataong hindi sila maaaring mangaso, lalong-lalo na kung nagpaparami ang mga baboy ramo at unggoy sa lugar. Iginagalang ng mga dayo ang batas ng mga katutubo dahil sa sandaling labagin nito, hindi na sila muling makakabalik sa kagubatan para mangaso. Habang nasa daan, sinalubong sila ng mga katutubong kaibigan ng ama. May dalang mga delata sila Mang Dante, kaya tuwang-tuwa ang mga ito dahil paborito nila ang sardinas at tuyo. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas, kaibigang Dante. Mukhang may bago kayong kasama. Wika ni Bikong. O Bikong, siya ang panganay kong anak si Jessie. Unang beses niyang sumama sa pangangaso eh, kaya medyo naninibago. Ayos lang. Tuturuan na lang natin ng tamang pamamaraan, pati na rin mga batas sa kagubatan. Ha 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 ha.
Maraming salamat kaibigan. Tara, samahan mo muna ako sa inyong ama at may bibigay akong pasalubong. Matagal ko nang ipinangako sa kanya na magdadala ko ng alak mula sa syudad eh. Nagsasawa na daw kasi siya sa lambanog at tuba. Hali kayo, doon na din kayo mananghalian. Alam niya man na darating kayo eh. Kaya naganda siya ng litsyong baboy ramo. Mukhang may mahalagang sasabihin sa'yo si ama. At mukhang alam ko na rin kung ano yon. Sige tara, or Jesse. Huwag ka magpapauli. Mamaya maligaw ka. Tumangulang ang binata. Agad nang sumunod sama. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating nila ang pamayanan nila Bikong. Sinalubong sila ng isang matanda at bilang paggalang, kinuha ni Mang Dante ang kamay nito. Inilagay sa kanyang ulo. Ilang buwan kang hindi nakabalik, Dante. Mukhang isinama mo na ang iyong tagapagmana. Kumusta ka, iho? Bati ng matanda. Wala namang pagdadalawang isip na ginaya ni Jesse ang ginawa ng ama. Maraming salamat po. Mabuti naman po ako. Napakahusay sa pagdidisiplina. Pinabati kita, Dante. Napalaki mo ang binatang ito ng maayos. Ay sana lang wag maligaw at magpadala sa mundo. Salamat, Tatang Gulang. Huwag kayong mag-alala dahil sinusubaybayan ko siya para hindi maligaw. Nga pala, ano pong sasabihin niyo sa akin? Natatandaan mo ba yung usa na sinabi ko sa'yo? Oho, yung usa na may 4 na sungay. Bakit po? Ano po ba nangyari? May nahuli ka na po ba? Kailanman walang makakahuli sa usa na yon. Muling namataan siya sa talampas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko hilingin na hulihin mo siya. Sa halip nais kong protektahan mo ang usa. Eh bakit naman, Tatang? Pihira ang kagaya niya at sa palagay ko, may kaugnayan siya sa prinsipe ng kagubatan. Prinsipe ng kagubatan. Hindi ba yun yung lagi niyong sinasabi? Yung usa na may gintong sungay? Siya nga. At gaya ng sinabi ko noon, hindi alamat ang prinsipe ng kagubatan. Magpapakita lang ito sa taong karapat-dapat. E ano naman ang kinalaman ng usa na may 4 na sungay sa prinsipe ng kagubatan? Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na ang usa na yon at ang prinsipe ng kagubatan ay iisa. Ay ganun ho ba? Pero bakit ko naman kailangan protekta ng usa na may 4 na sungay kung iisa lang sila ng prinsipe ng kagubatan? Marami ang naghahangad ng napakaganda niyang sungay. Ang kinakatakot ko, baka mapasa kamay ito ng mga mangaso at tuluyang mawala ang prinsipe ng kagubatan. Bagaman hindi lubusang maunawaan ni Dante ang sinasabi ng matanda, sumang-ayon na lang ito sa kanyang gusto. Matapos ang tanghalian, kinausap naman ng ama si Jesse. Mukhang kailangan mo munang umuwi, Jesse. Aabutin ako ng ilang buwan sa lugar na ito dahil may kailangan akong gawin. Ipaalam mo sa nanay mo na matatagalan ako. Pero tay, gusto ko pong sumama sa inyo. Kaya nga ako nandito tapos papauwi niyo ako kagad. Kailangan ka ng nanay mo sa tahanan. At isa pa, walang magsasabi sa kanya na magtatagal ako. Pwede ka namang makiusap sa mga kasama natin Kina Tio Saldi. Hindi ba? Sa bahay din naman siya dadaan? Alam ni Dante na hindi niya makukumbinsi ang binata na mauna na sa pag-uwi. Kaya kinausap nito ang kasamahan upang magbigay ng habilin sa asawa. Matapos kausapin ng kaibigan, sinamahan na ito ng mga katutubo palabas ng gubat. Ginawa ito ni Dante dahil alam niya sa sandaling isama nito ang kaibigang si Saldi, siguradong hindi ito titigil
sa pagtugis ng hindi pangkaraniwang usa. Mabuti naman at sumang-ayon ang kaibigan mo na hindi sumama sa paghanap natin sa usa. Wala akong tiwala sa taong yon. Pasensya na, Dante. Alam kong kaibigan mo siya. Pero makailang beses niya nang nilabagang batas naming mga katutubo. Simpleng kailingan lang sana pero hindi yan nagawang tuparin. Kahit naman ako tatanggulang, wala din akong tiwala sa taong yon. Napakatigas ng ulo kapag gusto niya. Hindi mo siya mapipigilan eh. At sa totoo lang duda ko na dumiretso sa bayan ng taong yon. Maaaring bumalik siya at sundan tayo. Huwag kang mag-alala. Si Bikong na ang bahala doon. Mag-iiba din tayo ng daan papunta sa pinaglulunggaan ng usa. May alam kaming mas madali at ligtas na daanan. Kaso nga lang kung sakaling sumunod ang kaibigan mong yon, hindi ko maipapangako ang kaligtasan niya. Bakit naman po, Tatang? Nakalimutan mo na ba? Hindi lang kaming mga katutubo at mga ligaw na hayop ang nakatira sa gubat na ito. Ang daanang tatahakin natin ay pugad din ng mga aswang. Teka, bakit doon tayo dadaan? Wala bang mas ligtas sa daanan? Gaya ng sinabi ko sa iyo, Dante, wala kang dapat alalahanin dahil kasama mo kung papasok sa lugar na yon. Pero sa sandaling humiwalay kayo sa akin, siguradong pag-aagawan kayo ng mga nakatirang aswang sa lugar. Kaya ako nag-aalala sa kaibigan mo dahil ginagalang ako ng mga aswang sa gubat na ito. Ngunit sila ay mga dayo at alam mo na ang gagawin ng mga aswang sa ganyang pagkakataon. Bahala siya basta ko. Hindi ako nagkulang sa paalala. Bahala sila kung susundin o susuwayin. Kung sa bagay, tama ka nga naman. O siya, bumalik na tayo sa kubo nang makakain na ang lahat. Nakikinig lang si Jessie sa usapan ng mga ito. Bagaman hindi maunawaan ang buong detalye, alam ng binata na may kung anong misteryo sa tinatalakay ng mga nakakatanda. Kinabukasan maagang bumangon si Jessie at lumabas ng kubo. Nakita nito ang ilang kalalakihang katutubo na naghahanda na upang mangaso. Hindi nito nakita si Bikong at ang matandang pinuno. Kaya dali-daling pinuntahan ng ama sa sariling kubo. Nakitang wala din ito sa lugar. Mukhang iniwan na naman ako ni tatay. Saan kaya nagpunta ang mga yun? Naupo ang binata sa labas ng kubo. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita na nito si Bikong. Tara Jessie, maganda ka na. Aalis tayo. Inantay lang ni ama na tuluyang sumikat ang araw. O sige. Ang akala ko iniwan nyo na ako eh. Delikado kapag naiwan ka dito. Lalo pat hindi ka kilala ng mga karamihan sa kanayo namin. Mamaya pagdiskitaan ka ng mga yan eh. Ganun ba? Sandali lang. Kukunin ko lang yung baril ko. Ibinilin din ng tatay mo na huwag ka magdadala ng anumang armas na pumuputok. Eto, gamitin mo tong pana o hindi kaya yung sibat. Oo nga pala. O sige, itong itak na lang ang dadaling ko. Matapos maganda, agad nang isinama ni Bikong si Jessie sa kinaroroonan nila tatang gulang, pati na rin ni Mang Dante. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa magiging plano. Napagtanto ng binata na hindi nga pangangaso ang punta ng ama, kundi paghahanap ng isang napakailap na nilalang. Hindi tayo mangangaso, Jesse. Sa halip hahanapin natin ang isang nilalang na matagal ko nang inaasam na makita. Ito yung palagi kong binabanggit sa iyo yung usa na may 4 na sungay. Totoo pala yung nilalang na yun, tay. Yung sinasabi mong prinsipe ng kagubatan. Posible ba natin siya makita? Malaki ang posibilidad, anak, kapag magpapakabait ka at sumunod lang sa bilin namin. O sige, tay. Wala akong problema. Noon pa man,
Pinapangarap na ni Jessie ang makita ang mga nilalang na sinasabi ng ama. Kaya ito sumama sa napakamapanganib na paglalakbay sa pag-asang masisilayan ito. Sa una man o huling pagkakataon. Naglakad sila papasok sa gubat at habang tumatagal lalong nag-iiba ang kapaligiran. Nabalot ng kakaibang katahimikan ng paligid. Mas lumaki ang mga puno at halos wala na ring pumapasok na liwanag ng araw dahil sa kapal ng mga sanga na nasa itaas. Napakapayapa ng lugar. Kahit walang naririnig na ingay, mararamdaman mo ang buhay na dumadaloy sa bawat ugat na nasa lupa at baging na nasa itaas ng puno. Ilang sandali pa, sinabihan ni Mang Dante ang binata na maganap ng mapagtataguan. Inikot ni Jessie ang tingin sa paligid pero wala itong makita. Kung hindi ang naglalaki ang katawan ng mga puno. Napatingala ang binata at doon ay nakaisip ng paraan. Dali-daling umakyat sa isang puno at doon piniling magtago. Nakita niya rin sila Mang Dante na nagtago sa mga tuyong dahon ng palma. Ilang oras ang kanilang inantay bago tuluyang magtanghaling tapat. Tirik ang araw. Nakakalusot ang liwanag sa pagitan ng mga sanga ng puno. Tahimik ang kapaligiran. Nawala maging ang huni ng mga kuliglig. Napatingin si Jessie sa kinaroroonan ng ama. Hindi rin kumikilos sa mga ito, na tila may kung anong nakamasid sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Jessie nang makita ang napakalaking usa. May 4 na malalagong sungay. Nakatayo ito sa likod ni Mang Dante at tatanggulang. Kahit ginagapangan ng insekto ang kanilang muka, hindi gumalaw ang mga ito. Hanggang sa naglakad ang napakagandang nilalang papunta sa kanilang harapan. Nakatingin ito sa malayo habang pinapakiramdaman ang paligid. Nakahinga ng maluwagang dalawa ng makalayo na ito. Namangha ng husto si Jessie dahil kitang-kita ng binata ang napakagandang anyo ng nilalang. Kumikinang na parang ginto ang balahibo nito sa likod kapag nasisinaga ng araw. Isa-isang naglapitan ang iba pang mga usa na tila bumabati. Matapos ay naglakad na ang mga ito palayo. Ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap ng pagkain. Ilang minuto ding umiral ang kapayapaan. Kinuha ni Mang Dante ang pagkakataong iyon upang markahan ang paligid. Bilang palatandaan na ang lugar na ito, ang sangtuaryo ng mga usa. Ngunit biglang nabulabog ang kapaligiran ng isang malakas na putok. Nagtakbuhan ang mga usa at halos manlumos si Mang Dante nang makitang bumagsak sa lupa ang usa na may 4 na sungay. Maya-maya pa, isang pangkat ng kalalakian ang lumabas sa pinagtataguan. Napakasakit mo talaga kahit kailan, Dante. Gusto mong sarilinin ng tagumpay. Gusto mong ikaw lang ang makahuli sa usa. Alam mo, iniisip ko kung magkano mo kaya ibebenta ang buong ulo niyan. Wika ni Saldi habang sinisipa ang katawan ng walang buhay na usa. Talaga namang walang yaka, Salde. Hindi kami naparito para huliin ang usa. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Uy, kalma lang pare. Huwag ka magalit. Pareho tayong mga ngaso. Nagkataon lang na naunahan kita at saka. Huwag mo sabihin sa akin na wala kang balak patay ng usa. Anong tingin mo sa akin? Maniniwala sa mga sasabihin mo? Wala kang kaalam-alam sa mga pinagsasabi at ginagawa mo, Salde. Hindi mo alam ang maaaring epekto ng pagkamatay ng usa na yan sa kagubatan. Talaga bang naniniwala ka sa mga matandang kwento, Dante? Alamat lang ang prinsipe ng kagubatan. Naniniwala ka talaga sa pantasyang yan? Ay naku! Halika na mga kasama. Tulungan niyo akong buhatin ang usang to.
Ako nang bahala sa inumin natin mamaya. Binuhat ng mga kasama ni Saldi ang katawan ng usa, pero hinarangan sila ni Tatang Gulang. Hindi ko alam kung paano niyong nalusutan ang tirahan ng mga aswang. Pero hindi kayo makakaalis dito kasama ang katawan ng usa na yan. Pwede ba tanda umalis ka sa dadaanan namin? Kung ayaw mong pagpiesta ng bala yung katawan mo? Bakit hindi mo subukan? Wala akong pinanghihinayangan at pinagsisisihan sa buhay. Handa na ako mamatay. Kaya subukan niyong humakbang ng isa pang beses. May ulong malalagas. Itaga niyo sa bato. Wika ng matandang katutubo habang binubunot ang itak. Seryoso ka, harapin mo kami? Gamit niyang mapurol mong sandata? Dali-daling inawat ni Dante ang matanda. Alam nito, wala siyang laban sa mga baril nila Sandy. Pero buo ang loob nito. Maging si Bikong, nakaumang na din ang sibat sa mga mangangaso. Tama na! Hindi niyo kayang talunin ang bala ng baril. Mapapahamak lang kayo. Ilang beses ko nang nakaharap ang ganitong uri ng panganib. Ngunit ni minsan, hindi ako matras. Kaya kung natatakot ka sa bala, Dante, hindi kita pipiliting lumaban kasama ko. Saldi, sabihan mo mga kasama mo, ibaba ang baril nila. Huwag yun ang patulan si Tatang Gulang. Pakiusap ni Dante. Ngunit sadyang pusakalang pag-iisip ni Saldi. Pinaputokan ng matanda. Dahilan para tamaan sa binti. Isa-isang nagpaputok ang mga kasama nito. Gamit ang kalibre 22 na rifle, inunti-unti ang kamatayan ng matandang katutubo na parang hayop. Hindi na nakalaban pa si Tatang Gulang, maging si Bikong. Wala ring nagawa. Sa pagkakataong yun, bumunot ang itak si Dante at walang pagdadalawang isip na tinaga si Saldi. Babarlin pa sana ito ng isa sa mga kasama ni Mang Dante nang biglang tumalon mula sa sanga ng pinagtataguang puno si Jessie. Tinadyakan ng kasama ni Saldi, dahilan para madapa ito sa batuhan at mawalan ng malay. Dinampot ang hawak na baril. Pinaputok sa mga natitira pa nitong kasama. Huwag, Jesse. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo. Amin na ang baril. Hindi, tay. Kung hindi ko sila papatayin, tayo ang mamamatay. Tumakas na kayo. Dali niyo si Tatang Gulang at Bigong. Sumama ka na, hayaan mo na sila. Umalis na tayo. Hindi, tay. Hanggat hindi ko nasisigurado ang kaligtasan niyo. Hindi na malaya ng binata na nakatayo si Saldi sa kabila ng pinsalang natamo. Hawak nito ang patalim at walang awang sinaksak si Jessie sa likod. Ang huling narinig ng binata ay ang sigaw ng ama bago ito tuluyang matumba. Unti-unting lumabo ang pandinig at paningin. Nakatingin ito sa katawan ng namatay na usa. Kitang-kita ng binata ang imahe ng isa pang nilalang na nababalot sa gintong liwanag ang katawan. Lumabas ito sa bangkay ng usa. Isang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng usa. 4 na gininto ang sungay. Naglalakyan ng mga ito na tila mga sanga ng isang punong nalagasan ng dahon. Bagaman malabo na ang paningin, alam ni Jessie na nakatingin sa kanya ang nilalang. Hindi na nito alam ang mga susunod na nangyari dahil bigla na lang ng dilim ang paningin at nawalan ng malay. Nagising ang binata sa ingay ng mga nagkakasiyahang katutubo. Marahang idinilat ng binata ang mga mata hanggang sa mapagtanto nasa loob na siya ng kubo. Huwag ka munang kumilos. Sariwa pa ang sugat mo sa batok. Mabuti na lang hindi tinamaan ang ugat mo sa utak. Pero marami ang nawalang dugo. Kaya ilang araw ka ring walang malay. Teka, ano nangyari kay Tatang Gulang? Nasaan siya? Nasaan yung katawan ng malaking usa? Huwag kang mag-alala dahil ligtas si ama. At ang katawan ng malaking usa
ibinalik na namin sa kalikasan. Samantalang ang kanyang ulo at sungay nakalagay sa pinaka-arko ng aming nayon bilang tanda ng kanyang paggabay. Ilang araw ang nakalipas. Tuluyang gumaling ang sugat ng binata. Nakita nito ang ulo ng malaking usa. Pinaliwanag din ni Tatang Gulang ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay. Isang nilalang ang nagpakita. Nababalot ng gintong liwanag ang katawan nito sa anyo ng tao. Ngunit may ulo ng usa na 4 ang sungay. Pinatay niya ang mga dayong mga ngaso at pagkatapos nun, pinagaling niya ang mga sugat namin gamit ang liwanag sa kanyang mga sungay. Nawalan din ako ng malay, kaya hindi ko na alam kung ano ang sumunod na kaganapan. Nagising na lang ako, nandito na sa baryo. Wika ni Tatang Gulang. Si Mang Dante naman, hindi nagbigay ng anumang pahayag tungkol sa nangyari. Nanatiling tikom ang bibig. Nais niyang itago ang katotohanan, hindi dahil wala siyang tiwala sa anak, kundi para na din sa kaligtasan nito. Ang sino mang makakita sa nilalang, magkakaroon ng walang hanggan na koneksyon sa mundo ng lihim na karanungan. Maaaring maraming nilalang, elemento ang umaligid sa anak. O hindi kaya naman mga ganid na tao na nais makuha ang kapangyarihan nito. Kaya naman lumipas ang maraming taon. Kung kailan ligtas na ang lahat at bago tuluyang mawala sa mundo ang ama, doon niya lang ipinaliwanag sa anak ang lahat ng kaganapan ng araw na yun. Nang minsan niyang masilayan ang napakailap na nilalang o mas kilala sa katawagan na prinsipe ng kagubatan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Leon. Taong 1971. Lantapan, Bukidnon. Sa kabundukang bahagi ng nasabing lugar, may isang maliit at liblib na baryo. Halos hindi na nararating ng mga biyahero. Napapaligiran ng makapal na gubat, nagtataas ang kawayan, malalim na bangin na sinasabing tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Pagsapit ng dilim, nagsasara kaagad ang bawat bahay. Wala ni isa ang nangangahas na maglakad sa mga daanan kahit pa maliwanag ang buwan. Ngunit hindi ang mga aswang o engkanto ang tunay na kinakatakutan ng mga taga-baryo. Ang pinaka-kinakatakutan ng mga residente ay ang isang binatang nagngangalang Leon. Tahimik itong namumuhay kasama ang pamilya, ngunit sapat na ang pagdaan ng binata upang matakot ang mga residente. Hindi dahil kilala itong marahas o mamamatay tao, kundi dahil pinaniniwalaan ng marami na may taglay itong lakas na hindi dapat magkaroon ang ordinaryong tao. Ang hindi alam ng lahat, ang binatang kinakatakutan ay siya palang itinakda na maging huling tagapaghatol ng baryo laban sa isang sinaunang nilalang. Nagsimula ang lahat noong 5 taong gulang pa lamang si Leon. Isang hapon na habang nagluluto ang inang si Nanay Gloria sa kusina, narinig nito ang anak na tila may kausap sa likod ng bahay. Sige na, kumain ka na dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka sasaktan ni nanay. Lumingon si Gloria sa anak. Nanlaki ang mga mata sa takot. Ang 5 taong gulang na anak ay nakaupo sa lupa. Kalituhan at takot ang namayani sa ina nang makitang ang kausap nito. Isang dambuhalang ahas. Nakikinig. Tumatango sa bawat salita ni Leon. Leon, Diyos ko! Ahas yan! Kakagating ka niyan! Kagad tumakbo patungo sa anak. Hindi po, Nay. Ang sabi niya nga,
Nagugutom lang daw siya kaya pumasok sa bakod natin. Binigyan ko siya ng pagkain oh. Simula ng araw na yun, naging madalas ang mga ganitong kaganapan. Nakikita si Leon na pinaliligiran ng mga ibon, kumakausap ng iba't ibang hayop. Maging ang mga kalabaw sa bukid ay tila sumusunod sa bawat kumpas ng mga kamay. Isang gabi, habang naghahapunan ng pamilya, hindi na napigilan ng amang si Tatay Pedro ang magsalita. Hindi na maganda naririnig ko sa mga kapitbahay. Sinasabi nila, sinumpa ang anak natin, na baka daw kampo nito ng kadiliman dahil nakakausap niya mga hayop. Wika ni Tatay Pedro. Huwag mo namang sabihin yan, Pedro. Mabuti ang anak natin, kita mo naman oh, kahit bata pa. Napakasipag. Siya nag-ihigib ng tubig, tumutulong sa paggapas ng damo. Walang masamang tinapay sa batang yan. Alam ko naman, Gloria, pero natatakot ako para sa kanya eh. Baka saktan siya ng mga tao kapag tuluyan silang binalot ng takot. Dahil sa lumalalang bulong-bulungan sa baryo, nagpa siya ang mag-asawa. Dalhin si Leon sa pinakasikat at pinakamatandang albularyo sa kabilang bayan, si Apo Esteban. Kilala si Apo Esteban sa panggagamot ng mga sakit na hindi maipaliwanag ng medisina at sa pagpapaalis ng mga sumpa. Isang madaling araw habang tulog pa ang buong baryo, naglakad ang mag-asawa kasama si Leon patungo sa kubo ni Apo Esteban sa tuktok ng burol. Nang makarating, animoy inaasa na sila ng matanda. Umuusok ang insenso sa loob ng kubo at may mga pinatuyong dahon na nakasabit sa dingding. Tuloy kayo. Pedro, Gloria. Magandang umaga po, Apo Esteban. Dinala po namin ang aming anak na si Leon. Nais po sana naming ipatingin kung may sumpa ba sa kanya. Kakaiba po kasi ang batang to, Apo. Kumakausap po ng mga hayop at parang may sariling mundo. Tumingin si Apo Esteban kay Leon. Walang takot na makikita sa bata. Nakipagtitigan pa ito sa albularyo. Kumuha si Apo Esteban ng isang mangkok ng tubig. Naglagay ng tulo ng kandila. Tinitigan nito ang nabuong hugis. Pagkatapos kinuha ang kamay ni Leon. Tinignan ang mga guhit sa palad. Biglang napatras ang matanda. Nanlaki ang mga mata. Napahawak sa kanyang kursipeyong pilak. Apo, ano pong nakita nyo? May masamang espiritu ba sa loob ng anak ko? Huminga ng malalim si Apo Esteban. Pinunasan ang pawis sa noo. Ngumiti ng bahagya. Huwag kayong matakot. Ang akala niyong sumpa ay hindi sumpa. Ito ay isang napakalaking biyaya. Biyaya? Ang batang ito ay pinili. May dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat na hindi pangkaraniwan. Ang kakayahan nitong umunawa at kumausap sa mga hayop ay patunay lamang na ang kalikasan mismo ang nagpoprotekta sa kanya. Huwag niyo subukang alisin o gamutin ang kakayahan dahil pagdating ng tamang panahon, kapag lumaki na ang batang ito, siya ang magiging tagapagligtas ng nakararami laban sa isang malaking kadiliman na darating sa bayan. Nabigla ang mag-asawa sa narinig. Hindi alam ng mga ito kung paanong tatanggapin ang hula ng matanda. Ngunit kahit papano nabawasan ang takot na baka demonyo ang sariling anak. Bago sila umalis, hinawakan ni Apo Esteban si Pedro sa balikat at nagtanong. Pedro, hindi mo ba naaalala ang iyong ama? Ang lolo ng batang ito? Napatigil si Tatay Pedro. Ang ama ko? Si Tatay Ambo? Matagal na pong namayapa nung bata pa ako eh. Ang alam ko lang, marami siyang kwento nung unang panahon. Natawa ng mahina si Apo Esteban. Ang iyong amang si Ambo, hindi lang basta ordinaryong tao dito nung araw. Siya ay isang sikat na kapgo
Ang tengero na ginagalang at kinakatakutan ng mga maligno at aswang. Ang katawan ng iyong ama ay puno ng mga mutya na nakabaon sa ilalim ng balat. Meron din itong iba't ibang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at proteksyon. Nanlaki ang mga mata ni Pedro. Hindi ko po alam ang tungkol sa mga mutya, Apo. Ang alam ko lang tuwing gabi, may naririnig kaming yabag ng kabayo sa paligid ng bahay nung bata pa ako eh. Kahit wala namang kaming alagang kabayo. Yun na nga, ang iyong ama ay may gabay na isang puting kabayo. Hindi ito ordinaryong hayop, kundi isang engkantadong nilalang na nagbabantay sa kanya sa tuwing nakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman. At ngayon nakikita ko sa ora ng batang si Leon ng gabay na yon. Ito ay nag-iintay lamang sa kanya. Umuwi ang pamilya na may mabigat na iniisip. Sinunod nila Pedro at Gloria ang bili ng albularyo. Hinayaan nila si Leon sa mga kakaibang gawi. Ngunit pinalaki nila ito na may takot sa Diyos. Kababaang kalooban, pati na rin sipag. Lumipas sa mga taon, si Leon ay naging isang ganap na binata. Lumaking matangkad, may malapad na balikat, at may kakayahan na magtrabaho sa bukid ng walang kapaguran. Kaya nitong mag-araro ng buong maghapon na tila ba hindi tinatamaan ng tindi ng sikat ng araw. Subalit habang lumalaki, lalo namang lumalalim ang takot ng mga taga-baryo sa kanya. Ang kakayang makipag-usap sa mga hayop ay hindi na naitago. May mga pagkakataon, nakikita itong naglalakad sa gabi, pinapaligiran ng mga kwago, habang ang mga aswang at tiktik na nagbabalak sanang pumasok sa baryo ay umaatras sa tuwing makikita siya. Isang araw sa tapat ng tindahan ni Aling Sonia, nag-uusap ang mga kalalakian habang nag-iinuman. Pre, nakita mo ba si Leon kahapon? Dumaan siya sa may tapat ng bahay nila Simon. Ang bangis ng tingin pare. Tapos yung aso nila Simon, yung napakarahas, umiyak. Nagtago sa ilalim ng hagdan nung tumitingin siya eh. Oo nga, Tonyo, balita ko. Sinumpa talaga yung pamilya nila. Ang sabi ng matatanda, baka daw may alaga masamang espiritu yung si Leon. Dapat yata palayasin siya dito sa baryo eh, bago pa magdala ng malas eh. Eksakto namang dumaan si Leon sa tapat ng tindahan. May dalang malaking kahoy ng panggatong. Natahimik ang mga kalalakian. Tumingin si Leon sa kanila. Ang mga mata ay walang galit, kundi may halong lungkot at lalim. Magandang hapon po sa inyo. Wika ni Leon. Pero walang sumasagot sa mga kalalakian. Nag-iwas ng tingin, kunwaring may ibang pinagkakabalahan. Nang makalagpas si Leon, huminga ng malalim si Tonyo. Nakita mo? Kinilabutan ako sa boses. Parang may kung anong bulong na sumabay sa hangin eh. Isang gabi, habang natutulog ang buong baryo, nagising si Leon dahil sa isang kakaibang pakiramdam. May narinig na mahinang huni ng kabayo at ang tunog ng mga kuko nito na tumatama sa lupang tuyo sa labas ng bahay nila. Dahan-dahang bumangon si Leon upang hindi magising ang mga magulang sa mahimbing na pagtulog. Binuksan nito ang pintuan at lumabas ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang buwan ay perpektong bilog, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong paligid. Napansin ni Leon, iba ang lugar. Walang maririnig na kahit anong tunog. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ngunit sa paanan ng puno ng santol, ang damo ay marahang sumasayaw na tila ba may hindi nakikitang hangin na umiikot sa paligid. Doon sa ilalim ng malaking puno ng santol,
nakatayo ang isang dambuhalang kabayo. Ang balahibo ay kasing puti ng gatas at ang mga mata kumikinang na parabang dalawang bituin. May kakaibang liwanag o aura na bumabalot sa buong katawan ng kabayo. Hindi natakot si Leon. Sa halip naramdaman ng binata ang isang matinding koneksyon. Isang pamilyar na init na tila matagal niya nang hinahanap. Lumapit si Leon sa kabayo. Itinaas ang kanang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mukha ng hayop. Ang kabayo naman, humuni ng mahina. Ikinuskos ang ulo sa dibdib ni Leon. Pumikit si Leon. Sa isang iglap, wari may mga larawan na dumaan sa kanyang isipan. Ang kanyang lolo na nakasakay sa parehong puting kabayo, nakikipaglaban sa mga nilalang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabilis ding naglaho ang mga larawang iyon, ngunit sapat na upang maramdaman ito. Matagal silang magkaugnay. Nang sandaling yun, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa isip ni Leon. Hindi ito boses ng tao, kundi isang mensahe na direktang pumapasok sa isipan. Ako ang gabay ng iyong lolo. Naparito ako upang tulungan ka. Malapit na ang takdang oras. Ang kadilimang matagal nang natutulog sa ilalim ng kabundukan ay gising na. Kailangan ka ng mga tao dito, kahit pa kinakatakutan ka nila. Sino ang darating? Ang hukbo ng mga nilalang sa kadiliman, ang mga aswang na pinamumunuan ng sinaunang pinuno na napatay ng iyong lolo, ngunit muling nabuhay. Maghanda ka, Leon. Ang huling mensahe ng puting kabayo bago ito unti-unting naglaho na parang usok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi nagtagal ang hula ng puting kabayo. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang serye ng mga kakaiba at nakakatakot na pangyayari sa baryo nila. Nagsimula sa pagkawala ng mga alagang hayop. Ang mga manok, kambing, maging ang mga baka ay natatagpo ang patay sa umaga. Putol ang mga leeg at tuyo ang dugo. Ang buong baryo ay binalot ng takot. Isang gabi, habang nagbabantay si Gardo sa kanyang taniman, narinig nito ang kakaibang kaluskos sa itaas ng puno ng niyog. Nang itapat ang sulo, nakita niya ang isang nilalang na may malalaking pakpak na parang sa paniki. Mahaba ang kuko at mga matang mapupula na parang nagbabagang uling. Aswang! Tulong! May aswang! Nagising ang buong baryo. Naglabasan ang mga kalalakihan na may hawak ng itak, sulo at iba pang mga proteksyon. Nagtipon-tipon ang lahat sa tapat ng bahay ni Kapitan Benito. Kapitan, totoo nga mga kwento. May aswang sa baryo. Hindi siya nag-iisa. Marami sila. Penyente, ihanda mga kalalakihan. Magronda tayo. Huwag nating hayaang may masaktan sa mga pamilya natin. Habang nag-uusap ang mga tao, lumabas si Leon mula sa kadiliman. Hawak ang isang lumang itak na pagmamay-ari ng kanyang lolo. Kapitan, huwag kayong lalabas ng sentro. Ang mga nilalang na yan, hindi ordinaryong aswang. Sila ay galing sa sinaunang hukbo ng kabundukan. Mas mabuting manatili ang lahat sa loob ng kanika nilang tahanan at lagyan ng mga pangontra mga bintana at pintuan. Napatras ang ilang kalalakihan nang makita si Leon. Si Tonyo ay sumigaw. At bakit naman kami makikinig sa'yo, Leon? Baka nga ikaw pa'y nagdala ng mga yan dito eh. Simula nung naging ganyan ka, naging malas na yung baryo eh. Oo nga. Baka kasabot ka ng mga aswang na yan. Tumitig si Leon kay Tonyo. Malumanay ang boses. Kung kasabwat ako ng kadiliman, Tonyo, matagal ko na kayong hinayaang mamatay.
Ginagawa ko to dahil ito ang bili ng aking lolo, pati na rin ang gabay ko. Maniwala kayo sa akin, mapanganib sa labas ngayon. Umalis ka dito, Leon. Hindi namin kailangan ng tulong ng isang katulad mo. Kaya naming protektahan ang sarili namin. Huminga ng malalim si Leon at tumalikod. Naglakad pabalik sa kadiliman. Sana lang, huwag niyong pagsisiyan ang desisyon niyo. Nang sumapit ang hating gabi, isang makapal at itim na ulap ang nagtakip sa buwan. Ang hangin ay naging mabaho. Kakaiba. Nakakasulasok ang amoy. Biglang nabalot ng kabuang dilim ang baryo. Mula sa kagubatan, narinig ang mga hiyawan. Ang mga nilalang nagsimulang maglipana sa ibabaw ng bubong ng mga tahanan. Isang grupo ng mga kalalakian kasama si Kapitan Benito, Tonyo at Gardo ang nagbabantay sa may tulay. Biglang lumapag ang dambuhalang nilalang sa harapan. Ang balat ay kulay abo, may mahabang pangil at ang mga kuko ay matalim. Ito ang pinuno ng mga aswang. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Sumugod ang ilang aswang. Sinubukan silang tagain ni Gardo, ngunit ang balat ng nilalang ay hindi tinatablan. Sa isang kawit ng kuko ng pinunong aswang, tumalsik si Gardo. Dumanak ang dugo sa dibdib. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ng mga tao habang nagtatakbuhan pabalik sa tahanan. Ngunit huli na ang lahat. Pinapalibutan na sila ng napakaraming aswang. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay namayani sa buong baryo. Ang iyak ng kabataan, kababaihan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Si Kapitan Benito ay napalood na lamang habang nakatingin sa pinunong aswang na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nakabukas ang malalaking bibig na handa ng sumipsip ng kanyang buhay. Ito na ba? Ito na ba katapusan natin? Ngunit bago pa man madapuan ng kuko ng aswang ang kapitan, isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa dulo ng kalsada. Kasabay nito, isang malakas at dumadagongdong na huni ng kabayo. Nagpatigil sa lahat ng mga nilalang. Magaspang na yabag ng mga kuko ng kabayo. Mula sa liwanag lumabas si Leon. Nakasakay sa dambuhalang puting kabayo na may dalang kakaibang liwanag. Nagpapaso sa balat ng mga aswang na malapit dito. Ang lumang itak sa kamay ni Leon ay nagliliyab ng isang asul na apoy. Ang kapangyarihan ng mga mutya ng kanyang lolo na ngayon ay tuluyan ng gumising sa katawan ng binata. Leon! Tulong, Leon! Tumingin si Leon sa pinunong aswang. Hindi na ordinaryong mata ng tao ang meron si Leon. Nagliliwanag na kulay ginto. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Umalis na kayo sa baryo na to! Ang pinunong aswang. Umangil ng napakalakas. Ang apo ng antingero. Akala mo ba, mauulit pa ang kasaysayan? Papatayin kita at uubusin ko ang lahat ng nasa baryo. Sumugod ang pinunong aswang. Sa isang mabilis sa kumpas, pinatakbo ni Leon ang puting kabayo patungo sa kalaban. Ang kabayo ay tumalon ng napakataas. At habang nasa hangin, winasiwas ni Leon ang nagliliyab na itak. Isang malakas sa pagsabog ng liwanag ang naganap. Nang tamaan ng itak ang balikat ng pinunong aswang, pumalahaw ng iyak sa sakit na naramdaman, habang ang bahagi ng katawan nito na tinatamaan, nag-umpisang maging abo. Sugod! Ubusin sila! Umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng puting kabayo. Kasabay nito, tila nagising ang buong kagubatan. Mula sa mga puno,
Nagliparan ang daan-daang ibon, maging ang mga ahas, bayawak, at iba pang mailap na hayop ay naglabasan sa kani-kanilang pinagtataguan. Wari tumutugon sa panawagan ni Leon. Naroon din ang mga asong gubat, iba't ibang hayop. Lahat sila ay sumusunod sa utos ni Leon. Ang buong sentro ng baryo naging isang malaking lugar ng digmaan. Nakita ni Leon na sinubukang tumakas ng pinunong aswang. Marahan niyang tinapik ang tagiliran ng puting kabayo. Sige kaibigan, habulin natin! Sa isang kurap ng mata, naabutan nila ang aswang sa may hangganan ng sementeryo. Bumaba si Leon sa kabayo. Hinarap ang dambuhalang nilalang ng tapatan. Hindi ka na makakabalik dito. Ito na ang huling tapak mo sa lugar na ito! Ang aswang ay sumugod gamit ang natitirang kamay. Sinusubukang saksakin ni Leon sa puso, ngunit biglang nagliwanag ang balat ni Leon. Lumabas ang mga hugis ng mutya sa ilalim ng kanyang balat. Mga kakaibang simbolo na nagbigay sa kanya ng hindi matinag na depensa. Ang mga kuko ng aswang nabali ng tumama sa dibdib ni Leon na tila ba tumama sa bato. Nanlaki ang mata ng pinunong aswang. Paanong napasayo ang mutya ni Ambo? Itinaas ni Leon ang sandata. Ang asul na apoy naging mas maliwanag pa sa araw. Sa isang huling bagsak ng kamay, nahati ang pinunong aswang sa dalawa. At ang katawan nito tuluyang naging abo na tinangay ng hangin ng gabi. Nang mamatay ang pinuno, ang mga natitirang aswang at tiktik sumigaw sa takot. Mabilis na nagliparan pabalik sa pinakamalalim na bahagi ng kabundukan at hindi na lumingon pa. Dahan-dahang sumikat ang araw sa silangan, nagbibigay ng bagong liwanag at pag-asa sa baryo. Ang makapal na ulap ay naglaho at ang amoy ng kabulukan napalitan ng sariwang simoy ng umaga. Naglabasan ang mga tao mula sa mga tahanan, dahan-dahan at may pag-aalinlangan. Nakita nila ang mga sugatan, ngunit buhay si Gardo, Tonyo at Kapitan Benito. Ang mga hayop na tumulong sa labanan, tahimik na bumalik sa kani-kanilang lugar. Sa gitna ng kalsada nakatayo si Leon, hawak ang lumang itak ng lolo. Ang puting kabayo, dahan-dahang lumapit sa kanya. Tinitigan nito ni Leon habang marahang hinahawakan ang noo. Hindi na kailangan magsalita. Ang katahimikang iyon, nagkaunawaan sila. Dahan-dahang yumuko ang puting kabayo bilang muling pagpupugay sa apo ng dating amo. Nang muli nitong itaas ang ulo, isang malinaw na patak ng luha ang dumaloy sa mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng katuparan. Natapos na din sa wakas ang tungkuling matagal nang iningatan, bantayan at gabayan ang angkan ng dating amo. Muling humalinghing sa huling pagkakataon bago unti-unting naglaho sa sinag ng umaga na para bang isang hamog na tinangay ng unang liwanag. Simula ng araw na yun, nagbago ang lahat sa lugar nila Leon. Ang binatang dating kinakatakutan ng lahat dahil sa kakaibang kakayahan, naging simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Ang mga kwento tungkol sa kanya, hindi na ibinubulong sa takot, kundi pinagmamalaki ng may galang. Si Leon ay nanatiling masipag, tumutulong pa rin sa mga magulang sa bukid at patuloy na naglalakad sa gabi, kasama ang mga hayop na matagal nang itinuring na kaibigan. At sa tuwing ang buwan, nagiging bilog at ang dilim ay sumusubok muling lumapit, alam ng mga tao na hindi sila nag-iisa. Palaging nariyan si Leon, ang tagapagbantay, ang puting kabalyero.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Helen. Taong 1996, Kabangkalan. Isang lumang paaralan sa liblib na probinsya, ang parang may sariling mundong binalot ng misteryo at dilim. Bago pa man ito tayuan ng mga konkretong silid-aralan, ang malawak na lupang kinatitirikan nito may madugong kasaysayan na pilit ibinabaon sa limot ng panahon. Nung panahon ng digmaan, ang lugar na ito ay ginawang tapunan ng mga bangkay ng mga pinaslang na sundalo, gerilya, at mga sibilyan. Ang mga kaluluwang hindi matahimik na natiling nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng paaralan, naghihintay ng tamang sandali na muling magparamdam at sumigaw ng katarungan. Ayon sa taong nagbahagi ng kwento, tunay umano, naganap ang mga kababalaghang isasalaysay sa isang lumang mababang paaralan sa liblib na probinsya. Gayunpaman bilang paggalang sa mga taong may kaugnayan sa lugar, hindi na binanggit ang pangalan ng paaralan at ang eksaktong lokasyon nito. Kaya naman, hindi na bago sa mga mag-aaral at guro ang mga kakaibang pangyayari. Sa katunayan, sa unang araw pa lang ng pasukan, ramdam na kaagad ang bigat ng hangin. Ang mga bintanang gawa sa lumang kapis ay kusang umuuga kahit walang hangin. At ang mga lumang banyo sa dulo ng pasilyo ay laging may mabahong amoy na para bang imbornal na nagmumula sa ilalim ng mga semento. Isang hapon, habang naglilinis ng silid-aralan ang ilang mag-aaral sa ika-6 na baitang, biglang lumamig ang lugar. Ang magkakaibigang sina Helen, Mark at Jane ang naiwan para mag-ayos ng mga upuan bago tuluyang umuwi. Ang araw, unti-unti nang lumulubog at ang kahel na liwanag sa langit napapalitan ng kadiliman. Mark, naramdaman mo ba yun? Parang malamig ah. Wika ni Jane. Oo nga, Jane. Kanina pa ako pinagpapawisan sa pagwawalis eh. Pero ngayon parang nanunot yung lamig hanggang sa buto ko. Tumingin ka sa bintana oh. Parang biglang kumapal yung dilim sa labas eh. Tumahimik ang paligid. Walang ibang naririnig. Maging ang ingay ng mga bata kanina lamang ay naglalaro sa playground. Naglaho. Maya-maya pa, isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng lumang aparador. May kumatok. Nagkatinginan sina Jane at Mark. Mark, narinig mo ba yun? Oo, parang may kumakatok sa loob ng aparador ah. Dahan-dahang lumapit si Mark habang hawak ang walis. Nanginginig ang kamay habang unti-unting binubuksan ang aparador. Kaso lang walang laman. Nang isasara na ang pinto, muli nilang narinig ang katok. Pero sa pagkakataong ito, tila nagmumula na sa ilalim mismo ng sahig. Bilisan na natin. Naiiyak na ako eh. Hoy Kiko, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi kumikilos ah. Tulungan mo naman kami para makauwi na tayo. Si Kiko, nakatayo lang sa may sulok. Nakatayo malapit sa lumang aparador ng mga libro. Nakatitig sa kawalan na tila ba walang naririnig na pinag-uusapan ng dalawang kasama. Kiko, naririnig mo ba ako? Huwag mo naman kaming takutin ng ganyan. Mark, tignan mo si Kiko. Bakit parang hindi siya huminga ng maayos? Huwag kang ganyan, Jane. Baka naman pagod lang siya. Uy Kiko, halika na. Inaantay tayo ng mga magulang natin. Baka nag-aalala sila oh. Hindi sumagot si Kiko. Dahan-dahan nitong itinaas ang kamay at tinuro ang bintana. Ang leeg. Gumawa ng kakaibang tunog. Sa labas, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakatayo sa gitna ng playground.
puting figura. Isang babaeng may mahabang buhok. Nakatakip ang muka. Duguan ang puting damit. Nakalutang ng ilang pulgada sa hangin. White lady. Nandito na sila. Hindi sila umalis. Palagi silang nakatingin sa atin dahil nasa ibabaw tayo ng bahay nila. Naririnig ko yung iyak sa ilalim ng sahig. Ano bang sinasabi mo, Kiko? Wala namang tao sa labas eh. Anong iyak ba yung sinasabi mo, Mark? Hawakan mo nga si Kiko. Parang may kakaiba sa kanya eh. Uy Mark, sumagot ka na maayos. Ano ba nangyayari sa'yo? Bago pa man mahawakan ni Mark si Kiko, lumingon ang bata. Ang mga mata ay naging purong itim. Wala ng puti. Parang dalawang uling na nakabaon sa muka. Ngumiti siya ng napakalapad. Isang ngiti na halos umabot sa mga tenga. Ang daming dugo sa ilalim ng sahig. Hindi kami makahinga. Ang lamig ng mga buto namin. Gusto niyo bang sumama sa ilalim? Wika ni Mark bago ito biglang natumba sa sahig. Nawalan ng malay. Agad silang tumakbo palabas ng silid upang tawagin ang gurong si Ginoong Reyes na kasalukuyang nag-aayos ng mga grado sa katabing silid. Ginoong Reyes, tulong po. Si Mark po nahimatay eh. Naging itim po yung mata eh. Mabilis sa tumakbo si Ginoong Reyes, kasunod ang dalawang mag-aaral. Nang makapasok sa silid, nakandusay pa rin si Kiko sa malamig na sahig. Binuhat ito at dinala sa klinika. Laking pagtataka ng lahat nang mapansin ang balat ni Kiko. Napakalamig na para bang galing sa loob ng yelo. Diyos ko, bakit ganito kalamig ang batang yan? Jane, Mark, ano ang eksaktong nangyari bago siya mawala ng malay? Ano po kasi, nagsalita po siya ng kakaiba. Ang sabi niya marami daw dugo sa ilalim ng sahig. Tapos nakita po namin eh, naging kulay itim po yung mata niya. Oo nga po, tapos may tinuro siyang white lady sa may puno ng akasya sa playground eh. Huminahon kayo. Huminahon kayo, mga bata. Huwag muna kayong magkakalat ng kung ano-anong kwento sa ibang kaklase niyo bukas para hindi magkagulo. Tatawagan ko ang mga magulang niya ngayon din. Umuwi na kayo. Pinalipas ang gabi at dinala si Kiko sa mga magulang. Bagamat nag-aalala ang lahat, ang pasya ng magulang, papasukin pa din si Kiko kinabukasan dahil akala nila dulot lang ng pagod at gutom. Kinabukasan pumasok nga si Kiko pero halata may malaking nagbago sa kanya. Maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hindi ko makausap ng kahit na sino. Sa kalagitnaan ng klase ni Ginoong Reyes, ang buong silid-aralan nangamoy ng imburnal at nabubulok na karne. Bakit ba ganito yung amoy? Oy Mark, tignan mo nga yung likod ng cabinet. Baka may patay na daga. Wala naman po Ginoong Reyes. Pero parang mas matindi pa po yung amoy eh. Dito oh, sa upo ni Kiko. Hindi sumagot si Kiko. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nangatalang buong katawan nito. Ang mga kamay, nagsimulang mamukol at ang mga kuko, tila nangingitim na. Kiko, may sakit ka ba? Gusto mo bang pumunta sa klinik kasama ni Jade? Kiko, oy! Hindi sumagot si Kiko. Sa halip dahan-dahan itong tumayo sa upuan. Ang kanyang mga kasukasuan, gumagawa ng tunog, nawari mga tuyong kahoy na nababali. Hindi sa inyo ang paaralan na ito. Amin ang lupa. Umalis na kayo. Bago pa namin kayo isama sa amin. Boses ng matandang lalaki ang lumabas sa bibig ni Kiko. Nagsigawan ang mga kaklase sa takot. Ang mga mag-aaral sa unahan, nag-unahan sa pagtakbo palabas ng pintuan. Doon kayo sa may playground. Bilisan niyo! At ikaw sino ka?
Iwanan mo ang katawan ng bata. Wala siyang kasalanan sa inyo. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Marami kami. Hindi lang kami mga sundalo. May mga babae. May mga bata. May mga inosenteng nadamay sa digmaan. Lahat kami ibinaon dito ng magkakasama. Kami ang mga pinatay at tinapon dito na para mga basura noong unang panahon. Uhaw kami sa katarungan. Uhaw kami sa dugo ng mga buhay. Lahat kayo ay Ay magbabayad! Biglang lumutang ng ilang pulgada sa hangin ang upuan ni Kiko bago ito malakas na humampas sa pader, dahilan upang mabasag ang kahoy. Si Kiko naman, tumalon at gumapang sa kisame. Ang leeg nito, nakapalipit sa likod, kaya ang mukha niya nakaharap pa rin sa mga tao sa ibaba habang ang katawan ay pabaliktad. Namatay ang mga ilaw sa silid. Ilang segundong lumipas bago muling sumindi. Pagbalik ng liwanag, bakante na ang kisame. Nagkatinginan ang lahat. Wala ni isa ang nanghas na magsalita. Dahan-dahang inikot ni Ginoong Reyes ang paningin sa buong silid, pero wala na si Kiko sa kinakatayuan kanina. Bigla niyang naramdaman ang malamig na hininga sa batok. Unti-unting lumingon ang guro. Katabi niya si Kiko. Nakangiti. Nakatagilid ang ulo. Tulong! May maligno sa loob ko! Saklolo! Bukod kay Helen, sa labas ng silid ng buong paaralan ay binalot ng maraming misteryo at kababalagan. Sa basketball court, may mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Sumisigaw. Nakakakita daw sila ng mga sundalong walang ulo, nagmamarcha sa likurang bahagi ng paaralan. Sa banyo ng mga babae, ang mga gripo ay kusang nagbukas at ang lumalabas ay kulay pula. Nakakarinig din sila ng pag-iyak sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Dahil sa sitwasyon, marami sa mag-aaral ang nagkagulo, nahimatay sa takot. Nagpasya ang prinsipal, suspindihin muna ang lahat ng klase. Pinauwi ang mga kabataan maliban sa pamilya ni Kiko at ilang mga guro. Agad na pinatawag ng paaralan ang isang kilalang manggagamot, si Kagoryo. Dumating si Kagoryo kinagabihan. Bitbit ang lumang bag na gawa sa katad na naglalaman ng iba't ibang langis. Tuyong dahon ng sod, may basbas na tubig, at mga kakaibang bato na nakuha mula sa mga bundok. Kasama niya ang prinsipal, si Ginoong Reyes, at ang mga magulang ni Kiko na kanina pa walang tigil sa pag-iyak dahil sa takot at labis sa pag-aalala para sa anak. Sa loob ng kwarto, pansamantalang itinali si Kiko sa isang matibay na upuan ng nara gamit ang bendidatong lubid. Nagwawala ito. Nagiging marahas sa tuwing may lalapit na tao. Kagoryo, pakiusap, tulungan niya po yung anak ko. Hindi po si Kiko nakikita namin ngayon. Parang may halimaw po sa loob niya eh. Huminahon kayo. Gagawin natin ang lahat ng makakaya. Ngunit bago ko simulan ang proseso, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sir, bilang prinsipal, ano ho ba ang totoong kasaysayan ng lupang kinakatayuan ng paaralan? Humarap kay Kagoryo ang prinsipal. Bakas ang labis na pagod, puyat at takot sa muka. Huminga ng malalim bago nagsalita. Kagoryo, totoo ang mga lumang sabi-sabi na pinasa ng mga matatanda sa ating probinsya. Ayon sa mga nakatagong dokumento, bago naging paaralan ang lugar na ito, isang gubat ng panahon ng digmaan. Dito dinala at tinapon ng mga bangkay ng mga binitay na gerilya at mga sibilyang pinagbibintangan. Walang desenteng libing ang binigay sa kanila. Itinambak lang sa isang malaking hukay. Tinakpan ang lupa nang walang anumang basbas o dasal mula sa pare.
Kaya naman pala ganong katindi ang galit ng mga espiritu. Ang lupang ito ay hindi lamang basta lupa. Ito ay malaking libingan na puno ng puot, pighati at hindi matapos-tapos na galit. Ang mga kaluluwang hindi nakatawid sa kabilang buhay, nananatiling nakagapos sa lugar na ito. Naghahanap sila ng pagkakataong mapakinggan at dahil mahina ang espiritu at katawang pisikal ng batang si Kiko, siya ang naging pinakamadaling biktima. May pag-asa pa po ba ang anak ko, Kagoryo? Hindi po ba mapapahamak ang buhay niya habang nandito yung mga yan? May pag-asa, basta magkaisa tayo sa panalangin. Ang kailangan natin ngayon ay lakas ng loob at tapat na puso. Huwag kayo magpapakita ng takot sa kanila. Biglang nagising si Kiko sa gitna ng pag-uusap. Tumingala. Tumawa ng napakalakas. Isang nakakabinging tunog na parang pinaghalong boses ng matanda, umiiyak na babae at isang mabangis na hayop. Isang manggagamot. Akala mo ba, kaya mo kaming palayasin gamit ang mga ugat at langis mo? Mas marami kami sa mga dahon ng puno sa labas ng gusali. Hindi namin ibibigay ang katawang ito sa amin ng bata, tulad ng pagmamay-ari namin sa lupang kinakatayuan nyo. Inilabas si Kagoryo ang isang maliit na bote ng langis na may kasamang iba't ibang uri ng pangkalikasang sangkap. Ipinahid sa noo, kamay at paa ng pasyente habang bumubulong ng mga dasal. Pagdampi pa lang ng langis sa noo ni Kiko, biglang umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng kwarto. Isa-isang nagsara ang mga bintana. Bumukas muli ang mga ito ng sabay-sabay. Ang mga upuan nagsimulang gumalaw na tila may mga taong nagtutulakan. Maging ang palayok ng insenso halos tumilapon sa lakas ng hangin. Ngunit nanatiling nakatayo si Kagoryo, hindi man lang ito natinag. Mga kaluluwang ligaw, pakinggan niyo ko. Hindi niyo pagmamay-ari ang batang ito. Kung merong kayong hinanakit, huwag niyong idamay ang mga inosente. Lumisan kayo. Tahakin ang landas na inilaan para sa inyo. Wika ni Kagoryo, sabay saboy ng langis. Itigil mo yan, tanda. Sinusunog mo kami. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakukuha ang hustisya. Para sa aming mga pinatay. Kailangan naming gumanti. Pakiusap ako na lang yung kunin nyo. Huwag yun ang pahirapan ng anak ko. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Demonyo ang nasa harapan niyo ngayon at hindi ang anak niyo. Tulungan niyo ako. Hawakan niyo ang upuan. Nagwala ng husto si Kiko. Ang matibay na upuan, nagsimulang gumaralgal at umuga. Tila ba may lindol na nagaganap sa loob lamang ng silid. Ang mga ilaw sa loob ng silid ay namamatay at ang mga bintanang salamin ay nanginginig dahil sa lakas ng enerhiyang bumabalot sa buong paligid. Kagoryo, tingnan niyo ang mga bintana. May mga mukhang nakatingin sa atin mula sa labas. Madami sila. Hindi ko na kayang tumingin. Sumilip ang prinsipal at mga magulang sa bintana. Halos himatayin sa nakita. Sa labas ng silid, sa kabila ng kadiliman ng gabi, daang-daang anino. Ang iba ay duguan at naaagnas. Ang mga mata nila ay nakatitig sa loob. Ang mga kamay ay kumakalmot sa salamin na tila ba gustong pumasok upang protektahan ang kasama na nasa loob ng katawan ni Kiko. Huwag niyo silang tignan. Huwag kayo magpadala sa takot dahil yan ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Hindi natin mapatahimik sa dahas o galit ang mga yan. Kailangan nating pakinggan ang kanilang hinaing at alamin kung ano talaga ang nais sa mga ito. Prinsipal, panahon na upang harapin natin ang katotohanan tungkol sa lugar. Kagoryo, ano ba talaga nangyari? Kumuha si Kagoryo ng isang palayok ng insenso
Sinilaban ang mga tuyong dahon sa loob nito. Ang mabangong usok, unti-unting pumuno sa buong silid, dahilan upang manghina at kumalma ang etnidad sa loob ng katawan ni Kiko. Maya-maya pa, inilabas ng albularyo mula sa dalang bayong ang isang makapal at kupas na aklat na balot ng kayumangging tela. Dahan-dahan niyang binuklat at nagsimulang bumigkas ng mga sinaunang dasal sa isang wika na hindi maintindihan ng sino man sa silid, habang patuloy na binibigkas ang mga panalangin para bang sumasabay ang pag-ikot ng usok sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda at lalo pang nanghina ang nilalang sa loob ng katawan ni Kiko. Biglang tumigil si Kiko. Yumuko. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa kanya. Parang dose-dose ng bata ang sabay-sabay na umiiyak. Ang mga naroon ay hindi makapagsalita. Kahit si Kagoryo, napapikit habang pinapakinggan ang mga daing. Doon niya napagtanto hindi sila galit lamang. Sila ay nasaktan. Sino ka ba talaga? Ano ang tunay niyong hiling para iwanan niyo ang batang ito? Pati na rin ang buong paaralan. Magsalita ka sa ngalan ng katotohanan. Gusto lang namin ng maayos na libing. Gusto lang naming maalala ng mga nabubuhay. Masakit na makalimutan na kami ng mundo. Itinayo ang paaralang ito sa ibabaw ng mga duguan at basang buto na walang pag-aalay ng kahit isang kandila o isang maikling dasal. Itinuring kaming basura. Tumigil si Kagoryo. Ibinaba ang kamay. Humarap siya sa principal at sa mga kasamang magulang na ngayon ay nakikinig din sa pakiusap ng nilalang. Gaya ng hinala ko, hindi lang sila naghasik ng takot dahil sa kasamaan. Sila ay nasaktan, galit dahil tuluyang nakalimutan ng kasaysayan ang masalimuot na naranasan. Ang paaralang ito, nagbigay ng edukasyon sa libo-libong bata, ngunit nakalimutang kilalanin ang mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Matapos magsalita ng matanda, nangako ang prinsipal na bibigyan ng magandang libing, pagkilala, dasal, ang lahat ng espiritong namatay. Nang marinig ito ng nakasapi at mula sa puso ang pangako ng prinsipal, unti-unting nawala ang galit at bagsik sa mukha ni Kiko. Ang mga mata kanina na purong itim, dahan-dahang bumalik sa normal. Bagamat ngayon, puno ito ng mga luha ng kaginhawaan. Salamat. Panghahawakan namin ang pangako mo. Isang malakas at malamig na hangin ang lumabas sa bibig ni Kiko. Tuluyang bumagsak ang katawan ng bata sa bisig ng ina. Mahimbing na natutulog, pero sa pagkakataong ito, wala na ang panginginig. Payapa na ang muka. Pagkatapos ng kakilakilabot na gabi, hindi muna kagad binuksan ang paaralan. Binigyan ng pamunuan ng 1 linggong palugit ang mga guro at mag-aaral upang makapagpahinga at makabawi mula sa kaganapan. Ngunit hindi kinalimutan ng prinsipal ang binitawang pangako kay Kagoryo at sa mga naging biktima ng digmaan sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng simbahan, nagdaos ng isang malaking misa para sa mga namatay sa digmaan. Ang mga guro, mag-aaral, mga magulang, maging ang mga opisyal ng barangay ay dumalo. Hawak ang kani-kanilang mga kandila. Nagdasal para sa kapayapaan, para sa basbas ng mga kaluluwa. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling ipinapasa ng ilang dating guro at residente ang kwento ng mga taong nagsakripisyo para sa kalayaan ng lugar. Magmula din ang araw na yun, naging payapa na ang buong paaralan. Natahimik na ang mga kaluluwa. Hindi na muling nagparamdam ang mga taong pinatay, ang mga taong pinahirapan sa panahon ng digmaan.
Kabayan collectors, hinahanap nyo ba tong gintong habak? Yan po yung may 6 na sangkap sa loob, kasama po dyan yung mutya. Depende sa espiritual yan, pangontra sa lahat ng uri ng sumpa. Kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, lahat ng negative energy kasama po yung bati ng mga nilalang, elemento, aswang, protection yan mga kabayan. May 6 na sangkap sa loob kasama ang mutya, buhay na ang gamit, isosot na lang. Available po yan sa www.likamerchandise.com. Gamitin mo yung discount code ng Gintong Habak. 500 pesos discount plus free shipping kapag ginamit mo yung code. Limited time only mga kabayan, kaya visit ka na sa website ng www.likamerchandise.com. Kita-kits sa susunod na kwento.